Kung gusto mo kumita ng malaking pera, maging big time at lumaki yung network mo, kailangan master mo to. Ano nga ba yung 5 fingers? Number 1, prospecting. Ito yung paghahanap ng mga taong papasalihin at iimbitahan. Sa prospecting, may dalawang klaseng market. Cold market. Yung cold market, ito yung mga taong mahirap pasalihin. Sila yung mga taong naghahanap muna ng resulta sa'yo bago sumama sa'yo. Sila yung mga kakilala mo. Yes, yung mga kakilala mo. Family mo, friends mo, kaibigan mo, katrabaho mo. Sila yung cold market. Sila yung mahirap pasalihin. Pangalawa, yung warm market. Ito naman yung mga taong mabilis pasalihin. Sila naman yung mga stranger. Yes, stranger. Mas mabilis po pasalihin yung stranger kaysa doon sa mga kilala mo. Kaya ang focus natin sa prospecting ay doon sa warm market. Mas madami yung hindi mo kakilala kaysa doon sa kakilala mo. So sa prospecting, since online tayo, kailangan mo dito magpadami ng Facebook friends. Kailangan mo dito mag-add. Dapat lagi ka lang nag-add everyday. The more na madami kang Facebook friends, the more na madami mag-i-inquire, the more na madami kang pwedeng pasalihin. So sa online, madaming way para mag-prospect, para mag-add. So number 1, pwede ka mag-add sa mga group pages. Ang daming group pages, papasok ka lang doon. Halimbawa, nag-market ka ng OFW sa Hong Kong, mag-search ka lang sa Facebook, OFWs in Hong Kong. Madaming lalabas dyan na group pages at fan page. Yung mga nagla-like doon sa group page, sila yung i-add mo. Okay? Pangalawa, pwede ka din dito mag-post sa mga group pages. Kumuha ka lang ng picture mo, yung pinakamaganda, pinaka-pogi mong picture. I-post mo dito. Din yung magla-like at magko-comment, sila na yung i-add mo. And pangatlong ways of prospecting, ito naman yung pag-add sa friend of friends. So yung mga friends ng kaibigan mo, sila na yung i-add mo. Okay? So ganun yung ways of prospecting. Kailangan gawin mo to everyday para dumami yung prospect mo. Next topic is invitation. Since marunong ka naman prospect, ang kailangan mong matutunan, invitation. Ang invitation, since na-accept ka na nila, ang kailangan mong gawin, i-message sila. So ako, ang ginagawa ko, pag in-accept nila ako, mini-message ko yan. Then every time na nakikipagkausap ako sa kanila, nagbi-build ako ng curiosity. Yun yung way ko ng pag-i-invite. Every time na nagtatanong sila sa akin, ang sagot ko, laging may word na business. Bakit? Makadalawa, tatlong banggit ka lang ng word na business, magtatanong na yan, ano yung negosyo mo. Halimbawa, nagtanong sa akin kung taga-saan ako. Sinasabi ko, taga Bicol, pero nasa Laguna ako, nagne-negosyo. Nagtanong kung ano ginagawa ko, sinasabi ko, nasa opisina ako, kasama ko mga business partner ko. So dahil dyan, nakakapag-build siya ng curiosity, nagtatanong sila kung ano negosyo at napepresentahan ko na sila. Pangalawa, ito naman yung ginagawa ko, tinutropa ko lang sila. Kinakaibigan ko sila, then kinakat ko yung conversation at sinasabi ko, ay, by the way friend, gusto mo ba turuan kita ng ginagawa ko? Siyempre, magtatanong niya kung ano. Doon ko na ipapasok yung negosyo. Or pwede rin sa pag-invite, ang gawin mo, gumawa ka ng script. Gusto mo ba kumita ng 20,000 to 30,000 a month? Then, isisend mo yon sa messenger ng mga prospect mo. So, may mga nagre-response yung iba naman, hindi. So, normal yon. So, doon nga lang sa pangatlong way, madami doon rejection. So, kailangan matanggap mo lang na normal yon sa pag-i-invite na ganong diskarte. Okay? So, ganon yung invitation. Next is presentation. So, since marunong ka na mag-invite, dapat matuto ka naman mag-present ng business. Ako dito, pag 3 days ko pa lang sa business, marunong na ako mag-explain ng negosyo. Naging mindset ko, nasabi ko, hindi lahat ng oras nandyan yung prop ko para mag-explain ng business sa client ko. Kaya pinag-aralan ko kaagad. Kaya dapat ikaw, pag-aralan mo agad yung presentation. So sa presentation, madaming klase ng presentation. Number 1, through voice call. So pwede mo explain sa kanya, tatawagan mo siya, i-explain mo yung business. Pangalawa, ito naman yung video. Pag hindi ka pa marunong mag-explain, pasa-pasa ka lang ng video presentation. Ipo-forward mo lang to sa prospect mo, then kailangan may script ka. Ganito yung script. Hello friend, ito yung video presentation. Dito mo matutunan paano kumita ng malaki.
Pakinggan mo yung nagtutok dyan, big time yan, yun yung nagtuturo sa akin. Then after mo mapanood, i-message mo ako. Pangatlo na way of presentation, ito naman yung video call. Ito yung pinaka-effective na presentation. Dapat marunong ka mag-video call ng prospect. Marunong ka mag-video presentation. I-explain mo harap-harapan sa prospect mo paano kumita, paano sumali. And pang-apat na way ng presentation, ito naman yung through chat. May mga prospect na hindi mo ma-explainan, di ba, video. So, pwede mo siya explain through chat. So, may script na sa prop. Hingin mo na lang para forward ka na lang sa prospect mo. So, yan yung ways of presentation. So, kailangan matuto at mamaster mo to. Next topic is closing. So, baliwala yung magandang presentation kung hindi mo yung makuklose ang deal. So, sa closing, so, since hindi ka pa marunong mag-close ng deal, i-forward mo muna kay Prof. Si Prof muna ang magko-close ng deal. So, kailangan mo lang dito gumawa ng chatroom. I-ABC role mo si Prof mo. Sabihin mo sa prospect mo, friend, ito yung coach ko, ito yung nag-guide sa akin. Kung may mga tanong ka regard sa business, pwede mong tanungin siya. So, ganun muna. Then, along the way na nag-uusap yung coach mo at yung prospect mo, mag-observe ka. Then, along observation mo, dun ka matututo. And pwede mo gawin sa pag-close deal, pwede ka magpasa ng mga video, successful story doon sa prospect. Depende sa status ng prospect mo. Halimbawa, yung prospect mo, OFW. Pasahan mo siya ng success story ng OFW din. Pag babae, pasahan mo ng success story ng babae para mag-connect sila. So, ganun yung gagawin mo sa pag-close deal since bago ka pa lang. Then, along the way na ginagawa mo business, matutunan mo yung mga pinakamalupit na diskarte sa pag-close ng deal. And last topic, follow-up. Hindi lahat na makakausap ng coach mo, maku-close deal ka agad. 80% na nag-join, nagmumula sa follow-up. Kaya dapat ma-master mo tong follow-up. Sa follow-up, kailangan lang dito everyday naku-communicate ka dun sa mga prospect mo. China-chat mo siya everyday, every morning. Ina-update mo siya. So, kailangan mo dito gawin, sa umaga, i-message mo siya. Pwede mo siya pasahan ng mga positive quotes. Pasahan mo siya ng mga business transaction mo. Pag kumuha ka ng padala, nagpadala ka ng package, bumili ka ng package. So, lahat yun ipapasa mo dun sa mga prospect mo. Ina-update mo siya. Then, ikukwento mo lang sa kanya kung ano yun. So, yun yung best way of follow-up. So, kailangan lang updating siya lagi sa mga business transaction mo. So, kailangan sa loob ng isang araw, huwag kang papayag na hindi mo siya naku-communicate, napapollow up. Kasi pag hindi mo yung nagawa, manlalamig yung prospect mo to the point na hindi siya sumali. Okay? So, yun po yung 5 fingers. Yung una, prospecting. Pangalawa, inviting. Pangatlo, presentation. Pang-apat, closing. At yung pang-lima, follow-up. So, kailangan ma-master mo 5 ito. Okay? So, kung gusto mo maging big time, master the 5 fingers. That's all. Enjoy and happy business day.